Hi everyone! Welcome back sa ating Excel Tagalog tutorial series. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa at gumamit ng pivot table sa Excel. Perfect ito kung gusto mong mabilis na mag-summarize ng malaking data. Tara, simulan na natin. Unang-una, kailangan natin ng sample data. So ito ang gagamitin nating sample data para gumawa ng pivot table. So first, highlight natin siya. Control-Shift down para mas mabilis. And right. And then under Insert tab, piliin natin si Pivot Table. Mamimili tayo saan natin gustong ilagay si Pivot Table, New Worksheet ba or Existing Worksheet. So for now, New Worksheet tayo. Okay lang? And then, eto na ang ating screen. So sa side na to, nandito ang ating Pivot Table. Dito lalabas yung data na gusto nating makita. While dito naman sa kabilang side, dito natin makikita ang pivot table field list. Ito ang mga column names sa row file natin kanina. Itong mga column names na to ang idadrag natin papunta sa apat na areas sa merong filters, columns, rows at values. Halimbawa, gusto natin makita kung ilang empleyado bawat department. So si department, idadrag lang natin pababa, papunta ng rows. Sa mouse mo, long press lang, hilahin mo lang pababa si department, papunta ng rows. So, makikita na natin dito, sa left side natin, ang lahat ng department na meron tayo. So, gusto natin makita ilang employee meron ng isang department. So, si employee name, idadrag down natin papunta ng values. Automatic, bibilangin ni Excel kung ilan ang nasa bawat department. So, dito meron si accounting department, 3, si audit department, 2. So, overall, meron tayong 21 employees. Example ulit, gusto nating makita kung magkano ang salary, total salary per department. So, si salary, idadrag lang daw natin ulit papunta sa values. So, ito na siya. Ito na ang makikita natin agad ang kabuoang sahod per department. Kung average salary naman ang gusto natin, i-click lang din natin itong salary. Hilahin lang ulit natin pababa sa salary, sa values. And then, pwede rito sa drop-down ni salary 2, piliin natin si value field settings. Average, okay. Pwede rin naman dito, right-click lang, other option lang, value field settings din, and then average. Okay. Makikita natin, ito na ngayon yung average salary per department. Pwede rin natin gamitin itong pivot table para mag-sort or mag-filter. So halimbawa, gusto nating makita anong department ang may pinakamataas na sahod. So itapat lang natin yung mouse natin dito sa salary. Then right-click tayo. Sort. Gusto natin makita yung pinakamataas pababa. So dito makikita natin naka-highest to lowest na yung salary. Pwede rin naman siya kung gusto nating piliin lang kung gusto lang natin makita yung details per department. So gagamit tayo ng filtering. Sa department, dadalhin natin siya sa filters. Then si employee name, ibababa natin siya sa rows. Ngayon gusto natin makita yung details lang ng per department. So under sa filters, may drop down dito, pipili lang tayo anong department yung gusto nating makita yung details. Example, sa sales department. Click lang natin yan and then okay tayo. Ito ngayon lumabas yung data ng sales department. Magkano yung sahod, ilang empleyado, magkano yung average salary. Para mas presentable, pwede nating i-format ang mga numbers na to gamit ang number format option. Pwede mo siyang i-highlight dito, punta ka lang dito sa home, and then numbers lang. Yan, pwedeng ganyan siya. Or, pwede naman to para kahit mag-refresh ka ng pivot table mo, hindi siya mawawala. So, under right-click ka lang, under value field settings, number format, number, then click mo lang to, okay, okay. So, same din dito sa salary, value field settings, number format, number, click mo lang ulit ito, and then okay. Okay ulit.
Ayan, natutunan natin kung paano gumawa at gamitin ang pivot table sa Excel para mas madali ang data analysis. Kung may natutunan ka sa video na to, please like and subscribe para updated ka pa sa iba pa nating Tagalog Excel tutorials. Kita-kits sa susunod. Bye-bye!